Amen. So, sa umagang ito mga kapatid, pag-aaralan natin, dadako na po tayo. Sa mga ngayon lang po nandito sa church, amen. Welcome po sa inyo. Welcome sa bago na naman tayong youth. Amen. Actually, bago ba siya? O, hindi. So, sabi na medyo familiar yung mukha niya. Pero, ayan, praise God sa buhay ng bawat isa na nandito. Sa mga ngayon lang po, ulit nakapunta ng Sunday service. Every week, dinadaanan natin bawat chapters ng Book of Matthew. Amen? At ang Book of Matthew ay may ilang chapters? Hula, ilang chapters ang Matthew? 60, 30, going once? The 28 chapters lang po, okay? 28 chapters. Pero alam nyo ba, natapos natin yung Book of Genesis, Book of Exodus, Book of John, hindi pa natin naidikit dyan. Genesis may 50 chapters, pero natapos natin siya sa loob ng isang buong taon. Amen. Pero dito sa Matthew, palakpakan naman natin ang Panginoon. We want to make sure na kapag nandito ka sa church ay magbabasa ka talaga ng Biblia. Amen? So, nandito na tayo ngayon sa Matthew chapter 16. Amen? At dito sa Matthew, we're actually taking it slow. We want to make sure na pag-aralan natin yung buhay ng Panginoon kasi sino pa nga ba yung mas gagandang example na gayahin kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So sa umagang ito, dadako na tayo sa ating pag-aaralan. The title, andyan na ba yung slide ko? Yan, the title of my message for today is Hindi ka pa rin natuto. Alright? So sabihin nga natin, hindi ka pa rin natuto. 1, 2, 3, go. Okay, ngayon, harapin mo yung katabi mo, tapos tanungin mo siya. Tanungin mo siya, ready, 1, 2, 3, go. Hindi ka pa rin natuto? Okay? So, that's the title of our Matthew chapter 16. And we will study Matthew chapter 16, verse 1 to 12. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo'y manalangin. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa kahabagan mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, I pray, Panginoon, sa service na ito, hawakan mo po kami, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na ang salita mo, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, sa aking bibig, Lord, marinig nila yung sasabihin mo, pagkat yung sasabihin mo lamang, Panginoon, ang pinaka-importante sa lahat ng maririnig nila, Panginoon, sa umagang ito. Lord, I pray, O Diyos, take over this service. Ikaw, Panginoon, ang hari. Ikaw ang audience namin, Panginoon. Wala kaming ibang pinanonood kundi Ikaw, O Diyos. Kaya naman, do what only You can do, Holy Spirit. I pray, mangusap ka sa bawat isa, O Diyos. Anumang sitwasyon ng bawat isa, anuman ang pagkakaiba-iba namin, Panginoon. Lord, alam kong kilala mo kami. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan naman natin minsan pang ating Panginoon. Alright, so, title of my message for today is Hindi ka pa rin natuto. Okay, so sino po dito ang nakaranas maging repeater? Okay, yan. Ako din po, nakaranas ako maging repeater sa klase. Mayroon akong subject na hindi ko natapos, so retake ko, okay? Okay, at meron din naman akong exam na hindi ko pinasa, kaya kailangan kong ipasa siya. Ang problema, nung tinake ko siya, mas mababa yung score ko kaysa sa una. Okay? May mga tanong na nadadaanan natin twice o more than twice sa buhay natin. Pero kahit ilang daan natin sa kanya, minsan hindi natin alam yung sagot. At minsan tinuturo na sa atin, pero kadalasan, nahuhulog pa rin tayo sa parehong tanong o parehong pagkakamali sa buhay natin. Kaya ang tanong sa atin ng Diyos ngayon, hindi pa rin ba tayo natuto? Okay? So sisimulan natin ang pagbabasa sa Matthew chapter 16 verse 1. Amen. At sabi dito sa verse 1, sundan na lang ako. May mga Pariseo at mga Saduceo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na siya ay sugo ng Diyos. So, si Jesus, mga kapatid, ang number one kontrabida sa buhay niya, okay, nung siya po ay nagmi-ministry dito sa lupa, ay mga Pariseo at mga Saduceo. Mamaya makikilala natin itong mga to. Pero pansinin nyo, mga kapatid, na ang mga Pariseo at mga Saduceong ito, lumapit sila kay Jesus. Okay? By the way, ang nangyari dito, bago ito, ang nangyari po dyan ay yung pagpapakain ng Diyos ng 5,000. Naalala nyo po yon? Okay, tapos pagtapos magpakain ni Lord ng 5,000, naghimala ulit siya. Yun yung tinakil ko nung nakaraan. Tapos after nung nagpakain ulit siya ng 4,000. Alright?
Hindi nyo ba, alam nyo po ba na 2 beses nangyari yung pagpapakain ng Panginoon sa maraming tao? 2 beses nangyari. And on those occasion, mga kapatid, merong ginamit ang Diyos na maliit. 2 tinapay, limang isda, at pinakain nun yung 25,000 people. Kasi 5,000 lang ang binilang, lalaki lang yon. So sinexplain na ni Kuya Mar sa atin nung nag-preach siya, na ulit-ulit yon. Okay? Ganun ulit, isda ulit at tinapay, pinakain ng Panginoon yung 4,000 kalalakihan or estimated mga 20,000 na tao. Okay? Now, after that, nangyari to. May mga Pariseo at Saduseo na lumapit kay Jesus para subukin siya. Okay? Pansinin niyo mga kapatid na hindi sila nagtanong dahil gusto nilang malaman. Okay? Lumapit sila sa Panginoon, hindi dahil gusto nilang malaman yung isang bagay, lumapit sila sa Panginoon para subukin siya. No, nakakapagtaka mga kapatid, kasi ang mga Pariseo at mga Saduseo ay dalawang magkaibang sekta nung panahon nila. At usually, bago si Jesus, magkaaway itong dalawang to. Okay? So parang ang mga Pariseo at mga Saduseo, parang dalawa silang, parang alam niyo, parang Democrat at saka Republican. Okay? Kakamping at saka Dilawan. Kakamping at saka, ano ba isa? BBM. Okay? Dalawang magkaaway. Alright? Sila, yan ang Pariseo at Saduseo. Pero dahil kay Jesus, nagkampi tong dalawang to. Paano sila nagkaiba? Next slide please. So, sa topic ng resurrection, ang Fariseo naniniwala po sa muling pagkabuhay. Ang mga Saduseo, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Sa topic ng angels at spirits, ang mga Fariseo po ay naniniwala sa spiritual na mundo. Ang mga Saduseo, hindi sila naniniwala. Sa scripture authority, naniniwala ang mga Fariseo sa written law at yung oral law na pinagpapasa-pasa. So hindi lang sila basta naniniwala sa nakasulat, kundi sa pinapasa sa word of mouth. Pero ang mga Saduseo ay yung mga nakasulat lang sila naniniwala. So pag mga sabi-sabi, hindi sila naniniwala doon. Now, pagdating sa sovereignty and free will, ang mga Pariseo naniniwala sa parehong kalooban ng Diyos at meron ding kalooban ng tao. Ang mga Saduseo naman, nandun lang sila sa free will, na ang tao kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Alright? Sa social class naman, ang mga Pariseo sila yung mga middle class. Sila yung mga katulad ko, mga katulad natin, mga nag-aaral ng Biblia, yun po ay mga Pariseo. At ang mga Saduseo naman, sila po yung mga usually may mga posisyon sa gobyerno. Mga Saduseo. Politics, sila po ang Pariseo po ay separatist. Sa social class pala, aristocrat yung mga sa Saduseo. Sa politics, sila yung mga ang mga Saduseo, yung mga may posisyon sa gobyerno, ang mga Pariseo, sila po yung hindi sila nakikialam sa gobyerno. Sa base of sa influence naman po, so saan sila nagtuturo? Ang mga Pariseo ay nagtuturo sa mga sinagoga at ang mga Saduseo ay nagtuturo naman sa templo. So nakita niyo po mga kapatid, sobrang magkaiba nitong dalawang to. Pero against kay Jesus, sa ating Panginoon, nagsama silang dalawa. Listen to this mga kapatid. Sa huling panahon, makinig kayo sa akin lahat, sa huling panahon, hindi malayong magkampi-kampi ang mga relihiyon laban sa Kristyanismo. Sa end times mga kapatid, itaga nyo po ito sa yung sinasabi ko kung ito sa bato. Magkakampi-kampi ang lahat ng relihiyon. Sasabihin nila na, peace na lang tayo. O yung Diyos mo, parang yan lang naman yung Diyos ko, iniba lang yung pangalan. Parang pares lang din naman tayong ng Diyos na sinasamba. Sige, peace na lang tayong lahat. Pero lalabanan nila ang Israel. At magkakampi-kampi ang lahat ng mga bansa para labanan ang Kristyanismo o ang Israel per se. Amen? Pero dahil alam ng Panginoon na lumapit yung mga Pariseo at Saduseo para subukin siya, hindi para malaman yung sagot. Ang sagot ng Panginoon ay hindi sagot, kundi sermon. Sabi ng Panginoon sa verse 2, pero sinabi ni Jesus sa kanila, kapag palubog na ang araw at mapula ang langit, sinasabi nyo magiging maayos ang panahon bukas. At kapag umaga at makulimlim ang langit, sinasabi nyo uulan ngayon.
Alam nyo ang kahulugan ng mga palatandaang nakita nyo sa langit. Pero bakit hindi nyo alam ang kahulugan ng nangyayari ngayon? Napakalalim ng sinabi dito ng Panginoon kasi sabi niya, alam nyo na kapag palubog na yung araw, tapos mapula yung langit, sino po dito yung nakakaalam na uulan yun bukas? Alam niyo po ba yun? Kasi ako hindi ko po alam yun. Okay? Hindi ko po alam na nagiging pula pala yung langit at saka na nauulan pala yun bukas. Oh, amen? At na magiging maayos yung panahon bukas. Pero alam ko na kapag makulimlim, mamaya uulan. Okay? Yun yung alam ko. Pero sabi dito ng Panginoon, ang dami niyong alam. Pero yung nakikita niyo ngayon, ako, hindi niyo ako makilala. Hello? Nabubuhay tayo sa panahon mga kapatid na napakadaling i-research lahat ng bagay. Hello? Ayan, napakadaling malaman ng maraming bagay. Sino po dito nakakaalam ng distansya mula Earth hanggang Moon? I-search nyo. Malalaman nyo yan actually. Amen? Pero mga kapatid, makinig. Ito ang henerasyon na mayaman sa kaalaman, ngunit salat sa karunungan. Ulitin ko, mayaman tayo sa kaalaman. Ang kinaibahan ng kaalaman sa pagkaintindi at karunungan. Information, understanding, grabe si Jem, galing. Understanding at wisdom. Ang kaalaman mga kapatid, yun yung alam mo lang. Yung understanding, yun yung naintindihan mo, yung isang bagay. Wisdom, yun yung iiwas, may mga bagay ka nang gagawin dahil may natutunan ka na. Natutunan mo na tong bagay na to. Okay? Kaalaman, alam mo na mahalaga ang birthday ni Mrs. Okay? Isang beses, nag-birthday si Mrs., hindi mo pinaghandaan, nag-away kayo. Okay? Okay? Ngayon, dahil may wisdom ka na, alam mo na ngayon na kapag birthday ni Mrs., para yung pangalawang Pasko. Okay? Para yung pangalawang piyesta sa bahay. Understanding, at kapag wala kang wisdom, alam mo na mag-aaway kayo pag birthday niya, tas di mo pa rin pinaghahandaan, kapatid, wala kang wisdom. Alam mo na kapag nandiyan ka sa site na yan, may mga lumalabas dyan ng mga babae nakahubot-hubot, nandiyan ka pa rin, wala kang wisdom. Meron lang tayong kaalaman na iintindihan natin naturally, pero marami sa atin ay hindi lumalakad ng may karunungan. Alam mo na nafo-fall ka sa mga lalaking may bigote. Pero alam mo na yung lalaking may bigote ay lasenggo at nagmumura at nagmubugbog. Pero anong ka pa rin? Alam mo na nafo-fall ka kapag malapit ka sa pera. Alam mong natetempt ka, pero hindi ka pa rin pero ang trabaho mo pa rin cashier. Amen? Amen? Pero naiintindihan po ba natin lahat? Sabihin nga natin wisdom. Hindi tayo kulang sa galing. I believe this generation, Gen Z, Gen Alpha, amen, mga millennials, ay mga magagaling na tao. Amen po ba? Amen? Palapakan nyo naman po ang sarili ninyo. Amen? Magagaling tayong tao, mga madidiskarte. Alam natin maraming bagay. Amen? Dahil na rin sa access sa karunungan ngayon. Pero itong totoo, kulang tayo sa willingness na makita ang katotohanan. Mayaman tayo sa impormasyon, pero hindi natin nakikita yung katotohanan. Amen? Pastor, kasi kailangan ng evidence. Amen? Kailangan ng ebidensya. Sabi pa nga ng mga sabihin natin evidence. Okay, now, so dahil gusto nyo ng evidence, buti po ay natanong ninyo. Wala naman nagtanong. Hindi, pero sabi dito, may activity tayo. Pwede po bang kunin nyo po lahat ng cellphone ninyo? Okay, lahat ng cellphone, kunin pa natin please. Okay, tapos let's pull up Google search. Paki-pull up any web browser. Okay, kung wala namang web browser, Google Chrome. Paki-search po at paki-type itong nakikita nyo po sa screen ngayon. Paki-type, how many historical manuscripts do we have to prove that blank is real? Okay? So, yan yung isi-search nyo. Now, wag nyo muna i-hit yung search, okay? So, yung blank, papalitan natin yan ng mga pangalan. Tapos titingnan natin kung ilang ebidensya meron ang mga sikat na taong ito na nagpapatunay na sila ay totoo at nabuhay talaga sila sa mundong ito. Handa na po ba tayong lahat?
Okay, nakatype na po ba lahat? Google search, tapos pakitype, how many manuscripts do we have to prove that blank is real? So number 1, pakilagay sa blank si Plato. Next slide, please. Si Plato. Si Plato po ay isang sikat na philosopher. Amen? Marami sa mga libro niya ay required ang mga colleges na basahin bago sila makagraduate. Ibig sabihin, kailangan nabasa mo yung libro ni Plato, alam mo yung mga yung mga kaalaman niya. Now, hit search. How many manuscripts do we have for Plato? Okay. 200 to 300 manuscripts. Okay, now, pakibura yung pangalan ni Plato. Pakipalitan ng Alexander the Great. Next slide, please. How many historical manuscripts do we have to prove that Alexander the Great, kilala niyo po si Alexander the Great? Naririnig-rinig natin siya, matunog yung pangalan niya. Pero ilang manuscripts ang meron? 300 to 500? Sure po kayo? Okay. We have 0 original surviving manuscripts. But the existence is proven by dozens of medieval scripture copies. Mga kopya lang po yung meron sa kanya. Si Alexander the Great na sinasabi the greatest conqueror sa panahon ng medieval, walang mga manuscript na magpapatunay na totoo yung nangyari sa kanya. Okay, next. Pakipalitan yung Alexander the Great, someone na medyo familiar sa atin, okay? Si Ferdinand Magellan, okay? Pakipalitan, so how many historical manuscripts do we have to prove that Ferdinand Magellan is real? Magellan, hindi po si Jillian. Okay? Ferdinand Magellan is real. Okay, paki-search. 4 surviving copies. Kaninang madaling araw po, 15 pa yan. Ngayon, 4 na lang. Okay, 15 po yan. Kaninang madaling araw, sinearch ko po. Pero mga kapatid, pakipalitan yung Ferdinand Magellan, pakipalitan ng Jesus. How many historical manuscripts do we have to prove that Jesus is real? Over 5,000? 25,000 early handwritten manuscripts. Mga kapatid, that's more than kahit pagsamasamahin nyo pa lahat ng mga manuscripts ng mga sikat na tao ngayon, hindi yan uubra sa 25,000 surviving manuscripts na nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Palakpakan naman natin ng Panginoon. And yet, mga kapatid, next slide please, the Pharisees were not lacking data. Hindi sila salat sa impormasyon. Merong ebidensya. Amen? Nakita nila, they'd watch Jesus heal, feed thousands, cast out demons, teach with authority no one else had. They had more evidence standing in front of them than any historical claims. And still, they said, prove it. Yan ang kalagayan ng mundo ngayon, mga kapatid. Na kahit maraming ebidensya na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay mabuti, ang tao sa mundo ngayon, siguro po, nangungusap po ako sa mga taong hindi kumikilala sa ating Diyos. Maraming ebidensya na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo at siya'y makapangyarihan, pero maraming tao pa rin na nagsasabi, prove it. Prove it. Kasi ang totoo, hindi tayo kulang sa ebidensya. Hindi kulang sa ebidensya na totoo ang Diyos. Ang sakit natin, mga kapatid, ay hindi sa utak, kundi ang totoong sakit natin ay sa puso. Hindi natin mapaniwalaan mapaniwalaan na totoo si Jesus. Kaya kung ikaw yung taong nagdududa at nagtatanong, if it's your first time watching our live here at nagtatanong ka, next slide please, totoo ba si Jesus? Ang sagot, mga kapatid, maraming ebidensya. Pero, hindi pa rin sapat. Kasi hindi utak ang sakit natin, kundi puso. Amen? Pero bago tayo magturo palabas, church, bago tayo magturo palabas sa mga hindi naniniwala at humihingi pa ng sign, kailangan balikan natin Dahil ilang talata lang pagkatapos nito, sino yung sinabihan ni Jesus ng parehas na tanong? Hindi yung mga disipulo, mga kapatid. Hulaan niyo po kung sino. Yung mga alagad niya mismo. The same question na tinanong ni Jesus doon sa mga Pariseo ay tinanong niya din
sa mga alagad niya, sa mga disipulo niya, doon sa mga taong mismong kumuha, nagbigay, nakakain ng mga himalang tinapay. Sila mismo nagduda na baka hindi mag-provide ang Panginoon kasi wala silang dalang baon. At pumunta sila sa isang barko na wala silang dalang tinapay. Basahin natin yung account. Verse 5. Sabi dito, tumawid ng lawa si Jesus at ang mga tagasunod niya. Pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampalasa ng mga pampaalsa ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus dahil akala nila kaya sinabi niya iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Wala silang dalang baon, tapos sinabi ni Jesus out of nowhere, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduceo. At they felt guilty kasi nga wala silang dalang baong tinapay. Pero look at this, sabi dito ng Panginoon. Pero alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya, bakit nyo pinag-uusapan ang hindi nyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalataya ninyo. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Sa words natin, hindi pa rin ba kayo natututo? Nakalimutan ba ninyo ang ginawa ko sa 5 tinapay at para magpakain sa 5,000 tao? Hindi ba ninyo naaalala kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Grabe to. Nakalimutan na rin ba ninyo ang ginawa kong 7 tinapay para mapakain ng 4,000 tao at kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Grabe to, kung ako yung disipulo nito sa Lord, sorry. Kasi sabi dito, hindi nyo ba nakita? Kaka-witness nyo lang. Sabi dito, hindi ba ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sinabi kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at Saduceo at saka lang nila naintindihan na hindi pala sila pinag-iingat sa pampaalsa kundi sa mga Pariseo at Saduceo. Mga kapatid, hindi sila pinag-iingat doon sa bagay na yun, hindi sila pinag-iingat sa kung ano mang pampaalsa. Kung pinapoint out ni Jesus doon na bakit kayo nag-aalala sa kakainin ninyo? Hello? Bakit kayo nag-aalala sa kakainin ninyo? Hindi ba ninyo nakita? 5,000 yung pinakain ko sa 5 tinapay lang? Hindi ba ninyo naaalala kung ilang basket yung natira? More than enough pa sa mga kakainin ninyo. At hindi ko lang ginawa yun 1 beses, 2 beses ko pa ginawa. Mga kapatid, let me just tell you, sabi dito mga kapatid, kaya ngayon hindi na ito tungkol sa kanila na mga hindi naniniwala sa Panginoon. Tungkol na ito ngayon sa atin. Tayong mga alagad ng Diyos, tayong mga disipulo ng Panginoon. Ang ebidensya ay nandyan. Ang Diyos ay naging mabuti sa buhay natin. Sino magpapatotoo na ang Diyos ay mabuti sa buhay natin? Amen? Ang maraming himala ang Diyos na ginawa sa buhay natin, pero tumatanggi pa rin tayong maniwala sa Kanya. At sinasabi natin, ito yung masakit, sinasabi natin na naniniwala tayo, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Kapatid, wala ka bang natutunan sa mga pagsubok na nagdaan? Nakalimutan mo na ba na nung walang-wala ka na, naghimala siya? Di ba dapat ang natutunan natin doon ay hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos? Hello, naririnig po ba ako ng lahat? Nakalimutan mo na ba nung may sakit ka? Akala mo hindi ka na magtatagal pero pinagaling ka niya. Sino pinagaling ng Panginoon? Bakit kayo na nag-aalala ka sa nararamdaman mo ngayon o sa mga mahal mo sa buhay? Di ba dapat ngayon kilala mo na siya? Hello? Na siya ang dakilang manggagamot at walang sakit na mahirap para sa ating Panginoon. Nakalimutan mo na ba nung naghahanap ka ng trabaho at nag-a-apply ka sa maraming kumpanya? Akala mo wala nang tatanggap sa'yo pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Di ba dapat ang natutunan natin doon ay ang Diyos ang nagbubukas at nagsasara ng pinto at anumang buksan niya para sa'yo ay hindi kailanman kayang isara ng sino mang tao.
Kapag yung trabaho yun ay binuksan sa'yo ng Diyos, kahit sino pang manchismis sa'yo, kahit sino pang manira sa'yo, ibibigay yun sa'yo ng Diyos. Dahil kapag binuksan ng Diyos, walang taong makakapagsara nito para sa'yo. Pero kapag sinara naman sa'yo ng Diyos, walang kahit sinong tao ang makakapagbukas nito para sa'yo. Amen? Nakalimutan mo na ba nung wala kang pambayad sa upa? Hello? Nakalimutan na ba natin na 6 months tayong behind? Amen? O utang na dapat matagal nang binayaran. Akala mo doon ka na talaga mapapahiya sa may-ari o sa inutangan mo, pero dumating yung tulong na hindi mo inaasahan. At minsan galing pa sa taong hindi mo iniisip. Alam nyo ba na nung 6 months behind tayo mga kapatid, the least person na alam kong tutulong sa atin na magbayad ng upa ay yung landlord. Hello? Pero yung landlord mismo ang nagsabi, sige, kalimutan muna natin yung 6 na buwan yung utang. Magsimula ulit tayo ng panibago. Mga kapatid, naranasan natin yun. Di ba dapat ang natutunan natin doon ay, di ba dapat hindi ka na nag-aalala at natutunan natin doon na hindi tayo dapat umaasa sa tao, kundi dapat umaasa tayo sa Diyos. Nakalimutan mo na ba na nung nag-away kayo ng asawa mo at parang wala ng lunas? Akala nyo tapos na, hiwalayan na. Pero pinunumbalik ng Diyos ang inyong relasyon. Di ba dapat ngayon, kapag nag-aaway kayo, hindi ka dapat nag-aalala na parang ito ay katapusan na. Dahil alam natin kung anong kayang gawin ng Diyos sa isang pusong bato. Siya lang ang may kaya magpalambot at magbago nito. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Nakalimutan mo na ba na nung namatayan ka, akala mo hindi mo nakakayanin? Yung sakit na parang wala ng katapusan, pero dinala ka ng Diyos sa bawat araw. At kahit hindi maalis yung sakit agad, binigyan ka ng lakas na hindi galing sa'yo. Di ba dapat natutunan mo doon na siya ang nagbibigay ng lakas kahit sa pinakamadilim ng sandali ng buhay natin? Amen? The evidence is there. At dito na po ako magtatapos. Ang ebidensya ay nandyan. Ang Diyos ay marami nang ginawa sa buhay natin. Kapatid, bakit nag-aalala ka pa rin? Kapatid, bakit inuuna pa rin natin yung maraming bagay kaysa sa Diyos? Dahil nag-aalala tayo sa mga bagay na to. Kapatid, bakit nag-aalala ka pa rin sa away ninyo? O sa sakit na meron ka ngayon o mahal mo sa buhay? Bakit nag-aalala ka pa rin hanggang ngayon? Sa kung may kakainin ba kayo o wala? Sa kung may pambayad ba tayo ng renta o wala? Sabi ng Panginoon, hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Kilala tayo ng Panginoon, mga kapatid. At anumang bagay na nararanasan natin, alam kong kaya ng lahat ng Panginoon. Sino dito ang dumating ngayong araw na mayroong problema na dinadala? Amen? Sino dito ang dumating ngayong araw na mayroong iniisip, mga alalahanin? Mga kapatid, ang Diyos, pinatunayan niya na ang sarili niya maraming beses sa buhay natin. At siya ang Diyos na karapat-dapat na pagtiwalaan natin sa umagang ito. Tayong lahat ay tumayo. Napakabilis lang ng mensahe ngayong umaga. Simple lang, mga kapatid. Kung merong track record ng mga himala sa belt niya, walang iba kundi ang ating Panginoon. Napakarami ng himala na ginawa ng Panginoon. Hindi niya tayo binigo, hindi niya tayo pinabayaan. Gaano man kalaki yung problema, gaano man kabigat yung karamdaman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon.